Hi guys! It's Monday again. So it's Makayla's Therapy Day. So waiting na lang po kami sa kanyang teacher. Si Teacher Sheila lang po ang kanyang therapist ngayon, yung speech therapy niya. Kasi po absent po si Teacher Tenten, ang kanyang occupational therapy. So 1 hour lang po si Makayla ngayon. Yan. So waiting na lang po kami dahil kinakausap pa po ni Teacher Sheila ang parent ng isa pa po niyang estudyante. Yan. Waiting po si Makayla. Waiting ng 1 hour. And after, pasyal muna kami saglit. So andito na po kami sa favorite niyang palaruan sa may SM Palapala sa Kids Zona. Ayan, excited na po siya. Takbo na po siya ng takbo at hindi po talaga siya mapakali. Gusto na niyang pumasok sa loob talaga. Nakapila po kami dyan for payment. Medyo marami pong tao kasi that time po is holiday. Wala pong pasok. Tignan mo tong batang to, oh. Talon ng talon. At yan, nagpakarga na sa daddy niya. Ayan, at magbabayad na nga kami. Pinaupo muna namin si Makayla sa may bandang cashier kasi sobrang likot, takbo ng takbo. Ito na at papasok na kami. Pupunta muna kami sa may locker. Magtatanggal po kami ng mga shoes and slippers. So ayan, tinatanggalan namin si Baby Makayla ng shoes. At ayan na nga at papasok na ang bata. Ayan, nagsimula na po siyang tumakbo ng tumakbo. Ayan, napaka-hyper po talaga ng batang to. Ngayon lang po kasi siya ulit nakapasyal. Medyo natagalan po bago siya ulit nakapasyal dahil medyo kapos kami ngayon. Nakatutok lang talaga kami sa therapy ni Makayla kasi masyado po talagang madugo ang gastos weekly. So ayan, hinayaan muna namin siya maglaro, mag-ikot-ikot, magtakbo-takbo kung anong gusto niyang laruin. Pinapabayaan lang po namin siya. Gusto namin i-enjoy ang day off ni Makayla. At ito na nga, nagtatalo ang dalawang mag-ama. Paano ba naman ito si Makayla? Gustong kunin ang cellphone niya dun sa bag. Kasi parang yun ang friend niya, yung phone niya, kaya kailangan lagi niyang kasama. So ayan, ayaw talaga niyang tumayo hanggat hindi namin naibibigay yung gusto niya. Yan ang gusto naming mawala sa kanya, yung siya ang nasusunod sa gusto niya. At tinry ko po siyang dalhin dun sa may slide para mawala po sa isip niya yung pagkuha ng cellphone niya dun sa locker. Pero ayaw po talaga niya. Gusto po talaga niyang makuha yung cellphone na yun. Ayan, nasunod din ang gusto niya. Binigay din ng daddy niya, hindi makatiis. So hinayaan na lang muna namin siyang maglaro kung saan niya gusto. Pero nakasunod pa rin kami sa kanya kasi hawak niya yung cellphone niya. Baka mamaya kung saan niya mailapag at hindi na namin makita. Lalo na dito sa mga bola-bola na to. Pag lumubog yan, ang hirap ng hanapin. Malaking pasasalamat namin sa Panginoon dahil tinulungan niya kami para makarecover si Makayla. Dahil lagi namin siyang pinagdarasal na maging okay siya. So ngayon guys, sobrang happy kami ng daddy niya at mga kapatid niya dahil malaki na ang improvement niya. Thank you po pala sa mga nagbigay ng kanyang pang-therapy. Malaking tulong po sa amin yun at malaking kabawasan po sa amin. Thank you po at God bless you po. Nung lumipat po kasi kami dito last December sa Dasma, sobrang laki po ng pinagbago niya. Parang lahat po ng natutunan niya nung past therapist niya para pong nawala. Nag-back to zero po talaga siya kaya nalungkot kami ng daddy niya. So pinag-pray namin na makahanap po kami agad ng kanyang therapy center para maituloy niya po ang kanyang mga therapies kasi kailangan niya po talaga yon. At malapit na po ang pasukan at mag-i-school na po siya ulit sa Francisco E. Barsaga Memorial School. Siya po ay naka-enroll as SPED student po. Observation nga po ng teacher niya na marami pa daw pong kulang kay Makayla kaya hindi pa po siya pwedeng mag-sit-in sa isang regular class at hindi po siya mapopromote pa as kinder or grade 1. So pinupush po talaga namin tong therapy niya para po talagang maging okay siya. Ang observation naman po sa kanya ng therapist ni Makayla is very good na po siya. Nagagawa niya na ang mga activities na pinapagawa sa kanya.
And ang sabi ng speech therapist niya is alam daw ng speech therapist niya na may mas ilalabas pa si Makayla na galing kapag nagtagal pa siya sa therapy niya. Kaya ipupush talaga namin tong therapy ni Makayla hanggang sa maging okay siya. Kahit mahirap, ganun po talaga. Obligasyon po namin na alagaan si Makayla at gabayan siya. Sa ganitong sitwasyon ni Makayla, kailangan po talagang alalayan namin siya, kami ng daddy niya at mga kapatid niya. Dahil wala namang ibang magtuturo sa kanya, kundi kami lang talaga na pamilya niya. Kaya nga ako, gumagawa na din ako ng sarili kong diskarte para makatulong din ako sa daddy niya sa gastusin namin dito sa bahay, lalong-lalo na sa therapy niya. Meron po kaming isang maliit na sari-sari store pero hindi naman po ito sapat para masuportahan po ang therapy ni Makayla. So marami po akong ginagawa, kagaya po ng pag-a-affiliate, paggawa po ng content, para kahit papano or baka sakali na makaipon kami para pandagdag pang therapy ni Makayla. Kaya palagi mong tatandaan, Makayla, hindi ka namin pababayaan kahit na anong mangyari. Nandito kami nakagabay sa'yo. Buong pamilya kaming nakasuporta sa'yo hanggang sa maging okay ka. Etong treat namin ni Daddy sa'yo ay reward mo sa pagiging very good mo palagi sa iyong therapy. Hindi kami mawawala ng pag-asa na maging normal ka kagaya ng ibang bata na nakikipaglaro sa kapwa bata, yung na-express mo na kung ano yung nararamdaman mo, yung meron kang gustong sabihin sa amin ng daddy mo pero hindi mo masabi. Balang araw magagawa mo rin yan, anak. Basta't sunod-sunod lang ang therapy mo. At yung pagpasok mo sa school regularly. Actually guys, marami na po talagang alam si Makayla. Kagaya po ng months of the year, days of the week, kaya na po niyang magsulat ng 1 to 100, kaya na po niyang isulat ang small and big letter na alphabet, mga colors, mga shapes, yung sunny, cloudy, rainy, alam niya na din po yun. Yung mga parts of the body, alam niya na din po yun. Lumalabas din ang pagiging creative ni Makayla, lalong-lalo na kapag nakakahawak siya ng clay, scissor, paper, mga karton, at kung ano-ano pa. Hayaan nyo, sa susunod na video po ni Makayla, ipapakita po namin ang mga improvements niya at kung ano pa yung mga kaya niyang gawin. Time na namin sa kid zone na, kaya lalabas na po kami. At nagugutom na ang bata. Nagre-request siya ng paborito niyang french fries. So, pipila muna kami sa Jollibee. At ayan, lalabas na po kami ng Kidzuna. Hinihintay na lang namin yung staff ng Kidzuna para ibigay yung resibo para pindutin na yung exit. At makalabas na kami. Medyo matagal nga din kami naghintay kasi sa sobrang dami ng tao. Dahil nga holiday, noong time na nagpunta kami dyan. At hi, salamat, makakalabas na din kami. Kanina pa naiirita yung bata at gusto nang makakain ng french fries. At ito na nga at nagpapaalam na siya sa Kidzuna. Tanong niya siguro sa sarili niya, kailan kaya ulit ako makakabalik dito? Sobrang dami ng tao sa Jollibee kaya hindi na kami pumunta. Kaya dito na lang kami sa Shakey's. Buti na lang may french fries dito, kaso ang mahal. Pero okay lang yun. Basta ikaw, Makayla, malakas ka sa amin ni Daddy, ikaw pa ba? At ito na nga, nandito na kami sa may motor park para umuwi na. Hello, bye-bye! Thank you for watching! Bye-bye!